Muling sakripisyo. Sabi nila, ang pag-ibig daw ay parang pag-aalaga ng isang bulaklak. Inaalagaan mo, tinitiligan at pinoprotektahan mo mula sa init at ulan. Akala mo kapag namumulaklak na ito, mananatili itong maganda at mananatili sa iyong tabi. Pero minsan, ang pinakamasakit na katotohanan ay hindi ang pagkawala ng tao, kundi ang pagbabago ng taong minamahal mo ng lubos. Yung taong kilala mo noon na napalitan na ng ibang tao na hindi mo na makilala. Ito ang kwento ng pagmamahal na handang maghintay, pero sa huli, pinili na lang lumayo kahit nasasaktan pa rin. Nung high school pa lamang kami, kilala ko na siya. Siya yung tipo ng babae na sobrang konserbatibo, mahinhin manamit, mahinhin kumilos at tila ba isang anghel na hindi mo kayang saktan o apakan. Dahil sa sobrang paghanga ko, naging magkaibigan kami hanggang sa tuluyan ko na rin naging nobya. Pangako namin sa isa't isa, sabay kaming papasok sa kolehiyo. Pero dahil sa kakulangan sa pera at pangarap na makatulong sa pamilya, napagdesisyonan kong itigil muna ang pag-aaral. Hihintayin ko siya, magtatrabaho ako at babawi ako para balang araw ay maging magkaklase din kami at sabay na gagraduate. Pero habang tumatagal, unti-unti kong napapansin ang pagbabago. Na makapasok siya sa kolehiyo, iba na ang bumungad sa akin. Yung babaeng konserbatibo na kilala ko, naging liberado na. Nagbago ang pananamit, nagbago ang ugali at parang lumayo na ang loob niya sa akin. Akala ko normal lang yon sa paglaki, pero hindi ko alam na may mas malalim pang dahilan. Isang araw, nakita kami sa isang fast food chain. Akala ko date namin, pero doon ko nakita ang bagay na dumurog sa puso ko. Nakita ko siya hahalikan ng roommate ko na best friend ko. Doon ko nakita ang lahat. Yung mga ngiti na dati ay para lang sa akin, ibinibigay na pala niya sa iba. Yung mga halik na dapat ay akin, ninanakaw na pala ng taong pinagkakatiwalaan ko. Hindi ako sumigaw, hindi ako nakipag-away, tumayo lang ako at tumalikod, lumakad palayo. Pinili kong manahimik kaysa gawing katawa-tawa ang sarili ko. Lumipas ang mga panahon, nagkabalikan sila ng ex-best friend ko. At ang mas masakit pa, hinihiling nila na maging best man ako sa kanilang kasal. Tinanggap ko yun para sa kanya. Kahit masakit, tinanggap ko dahil gusto ko siyang makitang masaya kahit hindi ako ang dahilan. Ilang buwan makalipas, bigla na niya akong hinanap. Sinabi niya sa akin na laging nag-aaway sila ng asawa niya. May anak na sila at ang pinakamasakit na tanong niya sa akin, pwede bang ikaw na lang ang maging tatay ng mga anak ko? Balikan na lang kita. Doon ako natahimik. Mahal ko pa rin siya. Siya pa rin ang pinakamagandang nangyari at ang pinakamasakit na alaala sa buhay ko. Pero alam ko sa sarili ko, hindi tama. Hindi ako pwedeng maging panakiputas lang sa mga pagkakamali nila. Kahit mahal ko pa rin siya, pinili kong tumagi. Pinili kong manatili sa malayo. Ngayon, isa na akong guro. Araw-araw, napapaligiran ako ng mga estudyante ko na puno ng pangarap at ka-inosentehan. Sa kanila ko ibinubuhos ang lahat ng pagmamahal na natitira sa akin. Pinili kong manatiling single hindi dahil wala nang nagmamahal sa akin, kundi dahil natutunan kong mahalin ang sarili ko at protektahan ang puso ko mula sa taong hindi marunong magpahalaga. Siya ang naging pinakamagandang kwento ng buhay ko. Pero siya rin ang naging pinakamalaking aral na hindi ko makakalimutan. Matt.
Kung ikaw man ang nasa sitwasyong ito o nararamdaman mo ang ganitong sakit, tandaan mo ito, ang pagbabago ay hindi kasalanan. Nagbabago siya hindi dahil kulang ka, kundi dahil iba na ang gusto niya sa buhay. Tao lang tayo, nagbabago ang pananaw at priority. Pero hindi ibig sabihin ay dapat ikaw ang mag-adjust, magtiis. Ang pagmamahal hindi dapat naghihintay habang buhay. Magandang maghintay, oo, pero kapag alam mong tapos na, dapat marunong ka rin lumisan. Hindi karangalan ang maghintay sa taong hindi naman kadestino ang puso mo. Huwag maging panakip butas. Kahit gaano mo pa kamahal ang isang tao, huwag na huwag mong hahayaang gamitin ka lang para takpan ang mga pagkakamali nila o ayusin ang pamilyang sinira nila. May sarili kang dignidad at halaga. Ang tunay na pagmamahal marunong magparaya at magpalaya. Pinili mong lumayo hindi dahil nawalan ka ng pagmamahal, kundi dahil alam mong kailangan mo nang protektahan ang sarili mo. Iyon ang pinakamatapang na desisyon na magagawa mo. May mas magandang layunin ka, gaya ni Matt. Nahanap mo ang sarili mo sa pagtulong at pagmamahal sa iba. Ang pusong marunong magmahal ng tapat ay pusong karapat-dapat at tunay at wagas na pag-ibig balang araw. Huwag kang matakot magmahal ulit. Pero sa susunod, siguraduhin mong ikaw naman ang uunahin.